Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father June Sescon, ang Kura Paroko ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Marami na tayong kwento ng mga himalang naririnig sa mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno. Subalit ang mga kwentong ito, bagamat naipasa na, ay nananatiling kwento lamang. Kaya nga't sa unang pagkakataon, bibigyan natin ng mukha ang mga kwento ng himala ng Poong Jesus Nazareno mula mismo sa mga nakaranas nito. Panoorin po natin ito. Ako po si Josephine de la Cruz. Noon po napakahirap ng buhay ko. Nagtitinda po ako ng kakanin. Saan po ako nakakarating. Lakad lang po yung may dalang bilao. Walang trabaho asawa ko. Ang asawa ko lang po ang naiiwan para sa mga bata. Pag wala pong tinda, wala kami pagkain. Isang basong kape, ihati kami mag-anak. Pag may pera, panghalian lang yun. Pag walang tinda, wala kami pagkain. Ang hirap ng buhay ko noong araw. Pag ako nanganganak, wala akong pagkain sa mesa kahit gatas. Yung asawa ko, lang po, nag-e-extra doon sa Lionel, basurero. Namumulot siya ng mga plastic. Yung mga plastic na po na yon, kinukuha, pinakikilo, para yun ang pambibili ko ng gatas, para pandede naman sa bata. Milkmaid. Wala po kaming gatas na imported. Na-stress ako kasi po sa hirap ng buhay. Hindi nanganak ako ng anak. Wala pa ako isang buwan, nagtitinda na ako. Nagkaroon ako ng thyroid. Sabi ka, bubuhat daw po ng bilao yun. Kasi marami kong tinda, meron pa akong bit-bit. Ang pinapanik ko, 5th floor hagdanan. Hingal na hingal ako. Tinitiis ko yun. Ngayon nagpa-check up ako. Una sabi sa akin sa Tondo, operahan ako. Pumatras ako kasi operahan. Bubutasan yung dito ko. Ayoko po yung ganun. Ang ginawa ko, umuwi ako mag-isa. Nagsimba ako, sabi ko sa kanya, ituro mo po sa akin kung anong dapat kong gawin. Dahil ako, gusto ko pa mabuhay kasi may mga anak pa ako na dapat ko kasi kasulit pag-aralin. Tapos po noon, ayun po, tinuro sa akin. Pa-check up ako na UST. Tapos lumud ako sa kanya. Ito naman po ako sa Quiapo. Nagsimba ako, lumud ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, sana makayanan ko itong problema ko na ito. Hirap na hirap na ako. Sabi ko po, ang Jesus Nazareno, tulungan mo po ako sa mga nararamdaman ko, sa mga sakit ko. Kailangan pa po ako ng mga anak ko. Dahil ang mga anak ko, mga nag-aaral pa nung araw. Hindi nila kaya na mawala ang nanay nila. Kasi ang pinakamaganda sa pamilya, nanay eh. Kaya sabi ko sa kanila, pag muna po akong pupunin, pabaan niyo pa po muna yung buhay ko. Magsisilbi pa ako sa inyo. Ay ko sa kanya, lumuluha po ako, umiyak ako sa kanya. Si-serve po kami, nag-assist kami ng mga tao. Nagpapayo kami ng lay. Lahat po ginagawa namin. Tapos, ang pinakamaganda pa, nakapasok ako dito, pwede ka ng demiretso kasi na-stop ka na ng handmaids. Hindi katulad nung araw, hanggang labas ka lang. Mainit. Kaya pag ako nakakakita ng mga bata na naiinitan, pinapapasok ko, matanda, pinapapasok ko, kahit pagalitan ako ng mga hiyos, naawa ako. Ayoko maranasan nila yung nararanasan namin dati. Hanggang labas lang. Kasi talagang dati, hindi ako marunong magsimba, hindi ako marunong magrosaryo, hindi ako marunong mag-ama namin, hindi ko tinatapos sa misa. Inip na inip ako. Kaya nung natuto ko sa kanya, limang misa matatapos namin. Alas 8 serve namin, nag-alas 11. Minsan naabot pa ako ng 12. Ayun, awa ng Diyos. Pagka yung mga anak ko, idandami ko sa dasal, kapasalamat ako. Katwa lang dumarating, pasalamat. Hindi puro na lang hingi. Pag hindi nabibigay, nagagalit. Huwag ganun.
Hindi pwedeng ganun galit ka. Maghintay ka. Ibibigay sa yan. Hindi ka bibigyan ng Pong Jesus Nazareno na hindi mo nakakayang problema. Nagpapasalamat ako sa Apo Jesus Nazareno. Binigyan niya pa ako ng isang pagkakataon. Sabi ko sa kanya, maglilingkod ako na maglilingkod sa kanya habang nakakaya ko. Kung may mga kwento pa kayo ng Himala, maaari po kayong mag-email sa himalanangnazareno@gmail.com para lalo pa nating mapalaganap ang debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno.